Welcome ulit sa ating part 3 at kung first time mong mapanood ang ating video tungkol sa gobyerno at kung gusto mo maging guided, kung first time kang ma-hire sa government service, kailangan mong malaman to. You have to click follow and like. So let's continue yung part 3 natin sa C1 sa period of attendance ni Mariana. Si Mariana ay ating imaginary government employee for the sake na meron tayong magamit na character sa educational video na to para naman guided tayo sa civil service form 212 or PDS. Sa part na to, lagay po natin yung date. So huhula lang ako ng date para for the purpose na may magamit po tayo. Nung elementary, si Mariana, pumasok po siya doon nung April. Start po tayo for the sake na uniform po. Yung ating mga dates, start po tayo sa day, DD, tapos month, which is the MM, and then year, which is the YYY. So, start lagi tayo sa day. Pumasok si Mariana nung April 4, so that's 04/04/2005 sa elementary niya. Nagtapos siya ng elementary ng 04 ng April 4, 2011. Kasi 6 years ang elementary natin. And then for the high school, pumasok si Mariana sa high school ng June 8, assuming 08/06/2011. Kasi nagbakasyon muna siya. May academic break sila. And then, nagtapos ng high school si Mariana noong March 15. So that's 15/03/2015 kasi 4 years. And then nagtapos ng Bachelor of Arts in Literature si Mariana sa college niya noong nag-start siya pumasok siya, assuming na tingnan natin kung may continuity ng May 5. So that's 5/05/2015. Lagi siyang may academic break. Lagi siyang nagbabakasyon. And then, gumraduate siya ng April 25. That's 25/04/2019. Para sa kanyang master's degree, pumasok siya ng February 20, 2021. Gumraduate siya, assuming na nagtagal siya sa kanyang thesis. Ang gagamitin po natin ay April ulit. So, 19/04/2025. Paano naman kung kaka-enroll lang niya? Ang gagawin niyo po ay kung kailan siya nag-enroll, that's August 10, 2025. Tapos, ilagay niyo lang dito to date.